Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, sa tayo nagbabalik muli mga kababayan. At itong ating pag-uusapan ngayon ay siguradong magpapaiyak na naman sa mga DDS. Siguradong magwawala na naman ng mga DDS dito sa balita na to mga kababayan. Okay, so ano ba itong ating pag-uusapan ngayon mga kababayan? Kung maalala ninyo, itong nakaraang buwan o mga nakaraang linggo, no, ay napabalita po, no, itong hiling ng kampo ni dating Pangulong Duterte, no, na i-disqualify o tanggalin mga kababayan, no, ang dalawang abogado ay dalawang judge, no, doon po sa ICC. Dahil parang lumalabas na sinasabing parang bias mga kababayan itong mga judges na to. Okay, so ang masakit niyan mga kababayan, tuluyan ang ibinisura ng ICC, no, ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, no, na i-disqualify ang dalawang judge na dumidinig sa issue ng jurisdiction ng korte sa kasong crimes against humanity, mga kababayan. Ako po, ang sakit na ito mga kababayan, no? At ang isa pa, no, na magpapaiyak dito sa mga DDS mga kababayan, no, dahil meron daw pong di umano mahigit 1,000 piraso, no, ng bagong ebidensya ang isinumite ng ICC laban kay dating Pangulong Duterte, no, kaugnay ng kampanya kontra illegal na droga, no, noong nakaraang administrasyon, no, administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Yung war on di ba mga babayan? So meron pong 1,000 piraso ng bagong ebidensya, no, ang isinumite ng ICC mga kababayan. Grabe. Tumitindi, no? At ano ba, makakalabas pa ba etong dating Pangulong Duterte? No? Grabe yung mga ebidensya na ipinapasa ngayon, no, ng ICC. At sabi nga natin no nakaraan, no, sunod-sunod na dagok, no, ang nararanasan ng mga Duterte ngayon. Okay? So yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section at pa-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright? Shoutout sa mga bago natin subscribers dyan at dun sa mga followers natin dyan, maraming salamat sa inyong suporta at muli, no, pinopromote natin yung isa pa nating channel, yung Mobs Reaction TV mga kababayan. Nandiyan dyan po sa ibaba yung link, ilalagay ko po dyan, no, pa-click nyo lang po at pakisuportahan din po yan mga kababayan. Maraming salamat. I-upload tayo dyan ng mga reaction din natin. Okay, so wag na natin patagalin, umpisa na natin itong mga balita na to. At ating alamin ano nga ba itong mga nangyari na to, no, na panibagong dagok, no, dito sa dating Pangulong Duterte diyan po sa kaso niya sa ICC. Right? Let's go. So ito po yan mga kababayan, no. Balita, ibinasura na ng International Criminal Court ang hiling ni dating Pangulong Duterte na idiskwalipika ang dalawang hukom sa isyu ng jurisdiksyon ng korte sa kasong crimes against humanity. Sa desisyon, iginit ng ICC plenary na sa lahat ng oras, kumilos alinsunod sa kanilang tungkulin sina Judge Rain Alapini Gansu at Judge Maria del Socorro Flores Liera. Una nang iginit ng defense team ni Duterte na dapat madiskwalipika ang dalawang hukom dahil umano sa pagiging bias. Samantala, sinabi sa DZMM ng abogado ng mga EJK victim na si Attorney Gilbert Andres na magsumite muli ng mahigit 1,000 bagong ebidensya ang ICC prosecutor laban kay Duterte. Ito na ang ika-11 batch ng ebidensya na isinumite kaugnay ng kasong crimes against humanity. Ngayong araw, maghahain din anya ang prosecution ng documents containing charges o formal na sampa laban kay Duterte.
I think 1,042 items. Ito yung mga magpapatunay or magpapakita ng crimes against humanity laban kay Mr. Duterte nung pong mayoralty term po niya sa Davao City. At meron din po doon yung during his term as president. Grabe yung parang nakaka-insulto yung way ng pagsasalita niya. Kulit ni attorney magsalita no. So 1,040 mahigit mga babayan. Grabe Ang daming ebidensya nun. Well, siguro kasama dyan yung mga video clips, mga ganyan na kung saan ay talagang direct nag-uutos kasi dami natin napapanood na ganyan 'di ba na nag-uutos itong si dating Pangulong Duterte kung paano gagawin yung war on drugs na yan ng nakaraang administrasyon, 'di ba? At makikita rin doon kung ano yung mga nangyari so kasama siguro yung mga yon at the same time pati yun sa mga hearings, 'di ba? Sa Senate hearing, sa Congress hearing, mga babayan, baka kasama yun doon. So ito, panoorin din natin itong isang balita pa na to na kung saan dito nga sinasabi na mahigit 1,000 na bagong ebidensya ang ipinasa laban sa dating Pangulong Duterte diyan po sa kaso niya sa ICC. Okay, so kung kayo tatanungin mga kababayan, pabor ba kayo na tuluyan ng makulong itong dating Pangulong Duterte at litisin diyan sa ICC? Dahil baka meron ditong nanonood mga babayan na ayaw nilang litisin doon at gusto nilang dito litisin ang dating Pangulong Duterte at dito makulong. Diba? So baka may mga ganyan tayong mga subscribers dito. So komento lang po kayo dyan sa ibaba, okay? So ito, panoorin natin itong balita tungkol po dyan sa 1,000 mahigit na ebidensya na ipinasa sa ICC, mga babayan, laban po dito kay dating Pangulong Duterte. Right? Let's go. Diyan sa sa ating sa the Netherlands, ang Executive Director ng Center for International Law o Center Law at siya ang abogado ng mga EJK victims. Walang iba kundi si Attorney Gilbert Andres via Zoom. Attorney, good morning. Magandang umaga po. Yes po, si Danny Buenafuerte sa programang Kabayan. At ngayon madaling araw dyan thank you for waking up para at least to join us in this interview. Opo, walang problema po, Danny. Basta para sa mga kabayan natin. Alright. Bigyan mo lang ako ng update kasi alam ko, di ba, nagsumiti uli kayo. Itong latest batch na ba ito? Ito na ba yung panghuli na mahigit 1,000 na pieces of evidence sa defense team ng dating Pangulong Rodrigo Duterte? Bigyan nyo nga ako ng konting update doon at ano ang nilalaman itong latest na mga ebidensya na binigay nyo sa defense team? Oo, itong mga I think 1,042 items. Ito yung mga magpapatunay or magpapakita ng crimes against humanity laban kay Mr. Duterte nung pong mayoralty term po niya sa Davao City. At meron din po doon yung during his term as president po. Kaya yun po ang nilalam po ng 10,042 items na to, more or less po. At siguro, Danny, itagtag ko rin, lumabas din po yung desisyon ng buong ICC judges, patungkol po dun sa disqualification application ng depensa. Gusto nila pa-disqualify yung dalawang West po ng pretrial chamber patungkol po sa jurisdictional challenge. Dinanay na po, binasura na po ng buong judges po ng ICC po itong application for disqualification. Ngayon lang ba lumabas ito? Decision na to? Itong July 3 lang. Danny, July 3 lang. Kaya mainit-init pa to. Alright, this is good news kasi at least, di ba, ngayon lang at dito lang sa DCMM nyo sinabi, attorney, sa aming programa. Tama ba? Hindi ko masasabing dito lang. Anyway, baka. Pero this is welcome. Dagdag ko pa. Sige po. Dagdag ko pa. 4th of July ngayon, Yes. Alam natin, 4th of July sa Amerika, holiday po siya.
Pero 4th of July din po, magfa-file pong Office of the Prosecutor ng tinatawag na DCC. O ano ba yung DCC? Oo, i-memorize na po natin yan. Document Containing Charges. Ito po yung formal na sampa laban kay Mr. Duterte. Kaya antabayanan po natin. Maya-maya po yan sa office hours po ng Central European Time Zone. Kasi ano pa ngayon, 4:25 AM pa ngayon. How do you call that? DCC? Tama? DCC, Document Containing Charges. Ipaliwanag lang, Sige. Daniel, Kasi sa Pilipinas, baliktad yung proseso sa ICC. Sa Pilipinas kasi, alam naman po natin, pag mayroong information po, fina-file po yan sa West, sa korte, tapos mag-i-issue po yung judge ng korte ng arrest warrant. Tapos arestado po yung accused po. Dito naman kabaliktaran, i-issue muna ng arrest warrant yung ICC pre-trial chamber, aresto rin po yung suspect. Which happened. Tsaka po filean ng charges na tinatawag na DCC. Document. Yung pala yun, mga kababayan, ganun yung nangyari, no? Nako. Eto na, mga kababayan, ang sagot doon sa mga bumabatikos. So, pwede palang ganon. No? Pwede palang ganon. May ganon pala sa ICC, mga babayan, na kung saan pwedeng arestuhin muna, no? Bago sampahan ng kaso. Nako po. Aray ko po, mga kababayan. Aray ko. Sabi nga ng isang vlogger, mga babayan, no? Aray ko. Ay, nako, iyak ka mga DDS dito. Pwede palang ganun sa ICC. So, baligtad, mga babayan. Pwedeng ganun na mangyari. No? Hulihin muna bago sasampahan ng kaso. Hindi ba sinabi ng abogado nila yan sa kanila? No? Ni Kaufman? Hindi ba sinabi ni Kaufman na pwede yung ganong sistema? Ano yan? Pera-pera lang si Kaufman, hindi niya parang ganon, no? Hindi ko man nasasabihin pagka nabunyag na lang. Ay, nako po, yari, lagot. Paano na ngayon yan? Pwede palang ganun. Pwede palang hulihin muna bago sampahan ng kaso. Paano na ngayon yung mga pambabatikos nyo sa ating Pangulong Bongbong Marcos na sinasabi ninyo, no, na hinuli na walang kaso, no? Kinidnap, sabi ng mga ni Kitty Duterte. Katineto sa ulo, mga kababayan. Sa utak nito, no? Lalo silang maririndi rito, no? Di ba? Tuloy natin to. Diyos ko po, grabe, aray ko. Containing charges. Kaya talagang antabayan po natin yan. Okay, so at Ito least yung DCC, i-issue muna ng arrest warrant. Judge, Pilipinas kasi, alam naman po natin, pag mayroong information po, fina-file po yan. Yan intindihin natin to, mga babayan. Sabi, po pwede. Di ba? Po pwede, sabi dito ito, in-explain niya kung paano yan. Sa West, sa korte. Tapos mag-i-issue po yung judge ng korte ng arrest warrant. Tapos arestado po yung accused po. Dito naman kabaliktaran, i-issue muna ng arrest warrant yung ICC pre-trial chamber. Issue muna ng arrest warrant. Tapos aresto rin po yung suspect. Which happened. Tsaka po filean ng charges na tinatawag na DCC, Document Containing Charges. Kaya talagang antabayan po natin yan. Nako, aray ko. Ang katineto sa utak, mga babayan, no? Yari, laglag si Kaufman. Basag ang depensa. Basag yung naninira sa administrasyon. Mga babayan. No, tanungin natin si Atty. Harry Roque, bakit hindi niya to sinasabi? Bakit hindi niya to alam, mga kababayan? Di ba, pinagmamalaki niya no, na siya sa ICC. Bakit hindi niya to sinabi?
no, kila BP Sara na meron palang ganito, na pwede palang ganito, no, na arestuhin muna, no, ang dating nga Pangulong Duterte, tapos tsaka palang kakasuhan, no, tsaka palang ipapasok yung mga dokumento, no, ng mga charges sa kanya. O bakit hindi yan sinabi ni Attorney Harry Roque, no, sa depensa kay BP Sara Duterte, kay Kaufman, no, ang inatupag niya kung paano sisirain ang administrasyon. 'Di ba? Yun yung yun yung tinututukan niya eh. Yun yung doon siya naka-focus eh. 'Di ba mga kababayan? O so paano ngayon 'to? Pwede pa lang ganun. Arestuhin muna bago sasampahan ng kaso. Taliwas doon sa sinasabi nila na hindi po pwede 'yon. Oh, yari na. Katineto, aray ko. Oh. Okay, so at least yung we are on track ba in terms of, let's say, timeline? Kasi di ba September 23 yung mismo confirmation of charges. So lahat ito mga timeline, yung deadline na sinasabi, di ba, July 4, nandiyan na ho, na-submit na ho ng, as far as the prosecution is concerned. Tama? Ano siya, Danny, ifa-file siya online, kasi mayroong ICC online system, In fact, pwede pong i-monitor ng ating mga kabayan yan, Punta lang po tayo sa website ng ICC Philippines. Ayan, makikita na natin yung link dyan, Pero for now, attorney, kamusta naman ho yung, let's say, yung interim release na kanilang hinihirit ng defense team? Wala pa hong desisyon doon, di ba, ang ICC? Oo, wala pa, Dani, At saka siguro more or less baka last week of August yan, or first week of May, Ano lang to, estimate lang to, Pero alam mo, Dani, kung tingnan mo talaga yung jurisprudence ng ICC, wala pa silang nag-grant na application for interim release. Kung ang krimen po na charge ay napaloob ng Article 5, ano ba yung Article 5 ng ICC Rome Statute? Crimes against humanity, war crimes, genocide, at ngayon, crime of aggression, Wala pa. Pero kung yung krimen po laban sa suspect na meron. Alam ko may ganun di ba? Pero yung mga minor crimes lang to, di ba? Hindi naman minor crimes lang to, Article 70, offenses against the administration of justice. Doon pa lang, wala pa sa Article 5. Alright, pero parang as far as you're concerned, mukhang malabo na ipagkaloob ito kasi masyadong mabigat yung krimen at tingin nyo ho, he will exert, kasi kung ang rason matanda na at may medical condition, that will not justify ang ICC to act on that parang favorably for them. Kasi nakikita nyo rin ba na pwede siya mag-exert ng influence kasi meron pa rin ho siyang di ba? Ibig sabihin na nakakausap niya pa rin ang kanyang mga pamilya and they are now holding mga powerful positions in government, di ba? Oo, Danny, Siguro dalawang punto lang, Una, hindi naman talaga grounds, yung health reasons para po i-grant ang isang interim release. Wala po siya sa Rome Statute. Ikalawa, meron naman po mga health facilities available o around the ICC. Meron namang mga malalapit pong magagandang mga ospital po sa the Netherlands. Dagdagan ko pa, ika-3 puntos, Mukhang napaka-influential talaga, influential talaga ang mga Duterte, Kahit nga dun sa impeachment case laban po sa Vice President, mukhang baka maantala pa, Kaya ito po ay isang ebidensya na influensya po yung mga Duterte, kaya sana po ibasura tong application for interim release. Alright. Kasi siyempre pinupunto nyo yung nangyayari din ditong impeachment trial na somehow undue delay ang sabi ng maraming sektor at saka lalo na ho yung mga legal luminaries na nagsasalita. I'm sure kayo rin ho, di ba? Talagang nababahala dahil somehow pati itong mga senator judges they're acting parang weirdly, di ba? In terms of imbis na mag-act na di ba, forthwith, di ba, doon sa impeachment trial ho, di ba? Oo nga, Danny. In fact, naging na rin ako, volunteer private prosecutor nung sa impeachment charges against kay CJ Corona noong 2011 to 2012, At this is the first time na talaga mayroong pang ambivalence, yung Senado dapat forthwith yan, dapat automatic na yan. At siguro yung punto ko lang dito, kung yung ating mga senador mukhang na unduly influenced,
paano pa kaya sa mga ordinaryong mga kababayan po natin Tama. na naantala at namatayan po sa war on drugs. Sila po ay members po ng mga low-income communities po, ng mga high-density communities. Very vulnerable po sila. Paano pa kaya sila, no? Lalo na ang kanilang security, ano? Kaya dapat ibasuhan na itong application for interim release. Bali, bago kayo bitawan, attorney, kasi kapos na tayo sa oras, bali, abogado kayo ng mga EJK victims. How many victims o yung mga nire-represent nyo dito? At marami, may posibilidad na sila ay makarating din ng ICC to testify? Sige, sa unang tanong mo, Dani, ito yung punto na hindi ko talaga siya madidisclose dahil ang konteksto po nito ay international crime, yung nakasampa laban kay Mr. Duterte. Kaya talagang heightened risk of security. Kaya ina-uphold din natin yung do no harm principle. Kaya tabayan lang natin, hindi ko masasabi. Ikalawang punto lang po, talagang ganun lang talaga yung makakarating proseso. ba sila? Makakarating? Meron bang, let's say, a list na pupunta rin dyan at magte-testify? Yung sa, yung systematic? Ganito, Dani, hindi kailangan pumunta, yung mga biktima dito sa ICC, kasi alam naman ng ICC yung talagang logistical challenge. Bagkus, pwede po nating maantabayan at matingnan po yung confirmation of charges through online po. Kasi available naman po siya. May video link po sa September 23. Ayun, sige. Alright, siya mga babayan, no? Makakauwi pa ba itong si Tatay Digong, mga babayan, pagka ganitong klase, no, na mahigit 1,000 piraso, no, na mga bagong ebidensya ang ikinasa o isinampa, no, ipinasa sa ICC. Yung interim release mukhang malabo pa, mga babayan. Diba? Tapos yung dalawang judges ng ICC, no, na pinatatanggal nila, hindi rin pinayagan. Aray ko, sakit na ito sa ulo. Ayan, ano masasabi nyo dyan, mga babayan? No? I-comment nyo lang po sa ibaba yung mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? At syempre, muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. At kung kayo ay nakasuporta po dito sa ating channel, kayo iniimbitahan ko rin pong suportahan yung isa pa nating reaction video channel, mga babayan, yung Mobs Reaction TV. Nandiyan po sa ibaba yung link at atin pong tignan ng iba pang mga muka ng balita, mga babayan. Alright? So, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobs. It's a Mobs TV. Peace. And now,